For a guy na tumira sa States for like 25 years, tapos babalik ako sa Philippines, tapos makakasama ko yung mga old friends mo from Dread days, Mayrix days, tapos may makakasabay kang mga batang banda. Yeah. Is for me masaya kasi unang-una nag-gig kami sa Sa Dutdutan Fest. Grabe, kasabay namin lahat. Mga December Ave, mga Moro Beats, etc. Masaya. Yung crowd ng Dutdutan is parang mga millennial Gen Z na paks eh. Mga ganun eh. So, nung nag-gig kami, parang lahat ng tao okay, teka lang, time out muna tayo. Nanonood lahat, pati yung mga nagtatato, yung mga contestant, kasi may ongoing na nagko-contest sila eh. Lahat nanood, and ganun ka-special kasi pag nasa Pinas kasi ako, parang pag may gig ng Teeth, medyo rare siya eh. So, kailangan yung panoorin. Is that how you wanna keep it? Yes. Pero in the future, Pax, nagbabalak na rin ako mag-move sa Philippines. What the fudge? Yes. Nagbabalak pa lang, guys. Huwag niyong seryosohin ng mga sinasabi ko. Nagbabalak pa lang. To settle down ba to? Settle down with the woman? Why not? Pero, gusto ko sa province. Ayoko sa Manila. Bago to. Hindi natin napag-usapan to, Brad. Hindi, kasi masaya Masaya sa probinsya eh. Kailan dumating sa utak mo to? Nung mga last na uwi ko, iba sa probinsya eh. Tamang chill. May napili ka ng probinsya? Slow. Wala pa eh. Pero nag-tour ako ng Mindanao last year. Ang ganda sa Mindanao. Si Lay, bumili ng lupa at nagtayo ng hotel sa Siargao. Si Lay Bautista. Yes. Nagpunta ako sa Siargao. Mag-isa. Grabe. Ang saya. Kwento. Wala lang. Gusto kong pumunta sa Siargao eh. Meron akong friend si Ebert Guevara. Tiga LA siya. Shout out. Nagpunta siya ng Siargao. Tapos nagpo-post siya sa mga feeds niya na kumakain siya ng mga barbecue, nagsusurf siya, naglalakad-lakad lang siya doon, nag-i-scooter. So sabi ko, every time uwi ka sa Pinas, syempre, gawin mo na, go somewhere special, you know. Yeah. So, nagpunta rin akong Baler long time ago. Pag nasa mga beach resort, hindi ako namumukhaan ng tao, Pax. Iniisip nila, foreigner ako, yung mga bata, tawag sa akin, Hey Joe! What's up bro? What's up? Pero tatagalogin ko sila, tapos tatawaran ko sila. Diba? Syempre, magre-rent ka ng scooter, sisingilin ka ng 500. What the fudge? Oo nga eh. So wag, 300 na lang. So teka, so nagpunta ka mag-isa ng Siargao. On a whim, kumbaga, was it on impulse or plinano mo? Planado kasi wala lang, gusto ko lang pumunta doon at para makita ako, and masaya rin mag-explore mag-isa, guys. Alam niyo naman, wala naman akong asawa, wala akong kids, so pag nagbabakasyon ako, gusto ko rin mag-solo trip. Yeah. Diba? Tamang wala akong sasabihan kung saan ako pupunta, tapos hindi nila alam na ako yon. Pupunta ako sa mga bars doon, hindi nila ako kilala. Para sa akin, gusto ko yon kasi, alam mo yun, walang makulit. Hindi naman ako anti-social. Yeah. Pero hindi naman ako yung type na parang, I'm GJ, ilabas niyo na yung red carpet. Hindi naman ako ganoon eh. Pag walang nakamukaan sa akin, okay lang. Pero ibang usapan pag nagpunta ako sa gig ng parokya ni Edgar or nagpunta ako sa 70s Bistro. Ibang usapan yun. Lahat ng tao, alam ko sino ka na. Oo, alam ko sino ka. Tapos lahat sila gustong mag-small talk sa'yo. Lahat yun, kakausapin mo lahat yun. So, okay lang yun. Kailangan lang mag-shots ng kalahating bote ng Jameson siguro para
Pero ang hindi alam ng tao kasi, pag nakikita ka ng tao, mukha kang suplado. Pero tahimik ka lang talaga. Pero hindi ka talaga tahimik dahil pag trip mo yung kausap mo, madaldal ka eh. Like one time, hindi ko talaga makalimutan, mag-roommates kayo ni JJ. Buen Camino. Yun ang pinaka-trip na kwento. I know. Pero nag-bonding kami ni JJ. Oh my God, ang daldal ni JJ pala pagka roommate. Nag-bonding kami, man. Di ba? Oo. Para naging party room yung kwarto yun. Party room ba? Ewan ko. Hindi ata room namin yung party room eh. So, okay. So this trip that you're doing in May. Yes. Are you, kasi sinabi mo, balak mo mag-retire sa Pilipinas. Every trip ba is every trip an inch toward the motherland? Yes pa kasi first of all, yung bahay namin sa BF Homes, nabenta na. Oh! Nabenta na, binenta na ng mom ko. Tapos yung mom ko at saka yung sister ko magmamigrate na dito soon. Pinetition mo na? Yung mom namin, ipepetition namin ang sister ko. I have a sister in the Bay Area. So, yung kapatid ko, she's an RN. So, baka may mga DON dito na nanonood or mga owners ng mga nursing facilities. So, nananawagan kami. Pero, I'm sure magkaka-job yung sister ko. Simon, no? Kung kailangan ni Simon Soler. Yeah, si Simon. Bibisitahin ko yan soon, Simon. Pagbalik ko, I'm gonna do my administrator training, Simon. Oo nga, yun ang next sa pag-usapan natin. You were going for AIT, administrator ng isang skilled nursing facility. So paano yun? Wala rin pangarap na yun o tuloy pa rin yun? Well, tuloy pa rin eh. Kasi right now, I'm a nursing assistant. Ang gusto ko sa nursing assistant ngayon is hindi ka mawawalan ng job. Kung gusto mo ng freaking 100 hours, go. Bibigyan ka ng staff developer. O yan, magsawa ka. Ang daming shifts. Merong night shift, may day shift, may, pwede ka mag-work anywhere. Any city, anywhere, anytime. So dahil doon, flexible ang schedule ko. Kumbaga, pag kailangan mo ng pera, tatrabaho ka. Pag okay ka na, tapos ka na. Yun din ang okay sa United States eh. Uuwi ako ng Philippines, magbabarter kami, provincial tour. Nagda-dry up yun eh. Yeah. Nagda-dry up yan eh. So, pag nag-dry up na yan, thank God I can go back to Los Angeles and work my day job, kahit na 2 days a week ka lang mag-off, you have a job and meron kang source of livelihood. Pero yun, nasasawa na ako maging nursing assistant eh. So, ang goal ko, when I come back, papursue ko yung training ko, and then mag-iipon ako. Tapos? Mag-iipon ako. And then, yun nga, nabenta na yung bahay namin sa BF. So, tanong ko, saan kayo nakatira ngayon? Well, ngayon, doon pa sa BF. Okay. Pero, babalik na yung sister ko dito and mom ko, mga May, June. Pupunta na sila. Pagbalik ko, pag bumalik ako sa Philippines ulit, wala na akong base. Wala na akong base. So, kung bibigyan man ako ng nanay ko ng something from dun sa bahay namin, i-invest ko yun sa isang lupa sa probinsya. Beachside, galing, no? Kahit na sa modern bahay kubo lang ako tumira. Basta may wifi. Tsaka Jameson. Hindi, yung Jameson kahit wala. Basta may wifi, kahit mag-farm ako ng chickens and umakyat ako sa coconut trees para uminom ng juice. Right. Yung simpleng buhay. Dati kasi Pax nung mga 90s, di ba, travel sa probinsya. Tinake for granted ko yung mga times na yun eh. At saka hindi natin ma-appreciate kasi in and out tayo eh, di ba? Yeah. Kahit naman dito nung nag-tour tayo, ganun din eh. Tugtog, alis, tugtog. Yes, yung mga times na yun, tinake for granted ko. Nagsawa ako, to be honest. Tapos sabi ko, pupunta ako ng United States. I'm gonna stay in LA. Matagal ako doon, hindi ako aalis. Tapos ngayon, after 20 years, hinahanap-hanap mo yung mga gigs sa probinsya eh. So,
hindi ko na tinatake for granted yun. Ngayon, pag may gig kami sa probinsya, tamang ine-explore namin ni Mike Dizon yung local cuisine or yung mga beaches. Nagpunta kami Palawan. So, kahit sa mga local beach lang kami nagpunta, ang ganda, Pax. Ang ganda ng mga local Kasi beaches. pag sabi mo local beach, hindi to Amanpulo, hindi to Coron. Mga public beaches. Yeah. Hindi to El Nido, hindi to Coron. Clear pa rin yung tubig? Man, ang ganda. Man. Ang ganda. So, gusto kong, alam mo yun, bumili ng lote somewhere, beachside, balang araw, okay?